Pwede lumapit. Inaalala naman ni Eric ang mga alternatibo sa mga OFW na minamaltrato ng employer. Kung nakakabuso na po ang ating OFW, paano po makakapunta sa pupuntang meron po ba silang maliliit na agency, itong mega agency na pwedeng puntahan? Sagot ni Kakdak, walang maaagropyadong OFW sa ilalim ng batas at patakaran ng Pilipinas pag ipinapatupad na ang mega recruitment. Having mega recruitment companies which are highly capitalized recruitment ventures ensures na the recruiter here in Saudi has the right resources to provide accommodation, protection, repatriation when needed ng mga OFWs. Halos magdadalawang dekada ng OFW si Rustico bilang karpintero. Direct hire siya ng kanyang employer. Hindi direkta ang isang Saudi sa recruitment agency sa Pilipinas. Ano ang magiging seguridad ng tao na darating dito? Saan pupunta siya kung nagkaroon siya ng problema? That requires a Saudi-based employer to go through a mega before recruiting Filipinos. Si Michael ay tumutulong sa mga problemadong OFW, partikular na ang mga biktima ng human trafficking. Ang human trafficking, ginawa nilang legal na human trafficking. Ganun sa esensya. Pero sa atin, maliwanag, is binibenta ka pa rin. Kung ano man yung pinirmahan ng Filipino worker na benepisyo at kontrata sa Pilipinas, yun pa rin ang mananaig. At hindi mapapatid o mamamatay yung kontrata just because na-transfer yung worker from one entity to another. Pinangangambahan naman ni Richard na mas lalong magipit ang OFWs na problemado sa employer. Ano po ang magiging karapatan namin bilang manggagawa at gusto na po namin halimbawa po gusto namin pumalas na sa kumpanya na yun at ayaw na po namin. Sabi naman ng Saudi side, nandiyan dyan yan. In fact, ang mega recruiter, kapag siya ang labor service provider, ay merong authority na, dahil siya ang visa holder, visa sponsor, na mag-facilitate ng repatriation. Hindi lahat ng OFW ay alam ang balak na mega recruitment system. Natutulak talaga, wala naman talagang nalalaman dito sa mega company na ito. Ngayon ko nga na ito nalalaman. Paniwala ni Kakda, maganda ang intensyon ng mega recruitment system pero dapat pa rin tiyakin ng ating gobyerno na maiiwasan ito ang illegal recruitment, human trafficking, at iba pang klase ng pang-aabuso at panloloko sa manggagawang Pinoy. Kahit ano pa man ang reaksyon o opinyon hinggil sa mega recruitment, ang mahalaga ayon kay PUAA Administrator Hans Kakda ay maganda ang intensyon ng mega recruitment. Ang kailangan nga lang gawin ng Philippine government ay siguruhin na hindi mababawasan ang mga benepisyong dati nang nakalaan sa mga OFW. Nagbabalita sa Middle East, Marilyn Lavinia, Riyadh, Saudi Arabia. Lumakas palalo ang parawagan ng Pinoy nurses sa Kuwait.